Shoutout Boss Kirby. Good afternoon. Good afternoon po ba mga boss? Time check 11:56 sa oras ko dito sa motor. At ngayon po ay hindi po tayo magpapanda. Tayo po ngayon ay pupunta ng Angeles, Pampanga. At meron kasi tayong i-deliver doon. Ayan, shoutout kay Hana tsaka kay Otep. Sila yung nag-PM sa atin para maghatid nung pera. Ayan, dyan banda sa Angeles, Pampanga. At the same time, pupuntahan na din natin ang bagong shop ni Idol Reed. Ayan, sana mapuntahan natin si Idol Reed doon. Makita natin yung shop niya. At sana nandun talaga si Boss Reed. Si Idol Reed. Ayan, na rin natin. Makausap na rin natin. Ayan. Lagi na yung dumadaan dito sa dito banda sa amin sa Malolos. Kaso di nagtatagpo yung landas namin dalawa. Ayun, Idol Reed, kung napapanood mo man to, shoutout sa iyo. At papunta na ako dyan sa shop mo. Kung minsan kung dati sa mga vlog mo ikaw nagre-raid ng shop ng ibang mga sikat na photovlogger, ako naman ngayon magre-raid ng shop mo. Sa iyo mga boss, at samahan nyo akong mag-deliver. At sabay-sabay natin saksiyan ang bagong shop ni Idol Reed. Stay tuned lang sa aking vlog mga boss. Ride safe sa ating lahat. Sa mga kapwa ko rider dyan, mga nagmamotor, food panda riders at delivery riders dyan, palagi pong mag-ingat sa daan. Mag-ingat attentive. Ay hindi natin alam, nag-iingat tayo sa daan, pero yung mga kasama natin ay hindi na nag-iingat. May kwento ko lang sa inyo mga boss, at kung napanood nyo yung nag-viral na video sa isa naming kapanda rider dito sa Malolos. Ayan, dito banda yung na yun, yung video na yun. At dito sila nangaharang. Mukha ngayon baka natimbre na sila at hindi na sila dito pumipwesto. At napakadelikado po nung ginagawa nila yun mga boss, dahil hinaharang talaga nila yung mga dumadaang motorista. Mahirap na mga boss kung makatapat sila ng talagang malabo mata or yung talaga nagmamadali. Lalo na yung bigla silang bigla silang susulpot sa kalsada. Malamang sa malamang ma-aksidente na yung na yun, naghahanap buhay na yun, pati pa yung madadamay pa nila yung motoristang dumadaan dito. Tama-tama mga boss, yung binibentahan yung mga binibenta na helmet ni Boss Reed, Gili din. So tama-tama, suot din natin Gili. Ayan, shoutout sa Gili Helmet Philippines, pero hindi tayo sponsored niyan. Binili natin yan kay Sir Boy P. Ayan, sa main nila, sa main branch nila dito sa may Sumapang Matanda. Ayan, napakaganda. Kaya iridium lens pa tayo mga boss. Hindi tayo nasisilaw sa tirik ng araw. Pinaproteksyonan din tayo nito sa mga alikabok sa ating mga mata. At the same time, kahit na nakasuot tong chain mount ko na to na nakastrap lang, medyo nakabuka tong hindi naman totally sobrang nakabuka, may open space lang na para pasukan ng hangin. Hindi tayo napupuwing. Yun dito sa may visor natin. Ayan, tapos hindi pa siya hindi siya ganun kaingay pagka sumasalubong sa atin yung hangin. Wala kang halos maririnig na na ingay ng hangin. Actually, maririnig mo pa yung yung ingay ng motor mo tsaka yung mga busina. Kung may bubusina man sa likod, ayan, yung ingay din ng motor, mga kasama mo. Isa yan sa nagustuhan ko sa Geely. Hindi siya ganun kaingay pagdating sa wind noise. Isa pa, kahit hindi tayo ganun kapugian, nadadala tayo nitong helmet na to. Hindi totoo yan. Ayan, tapos yung motor pa din bola lang yan. So shoutout ulit kay Geely Helmet Philippines. Baka naman. At hopefully makatawid tayo ng Pampanga at makapasok ulit ng Bulacan, At may ID naman tayo ng Mr. Speedy. Huling labas ko pa yata kasi dito sa Bulacan Pampanga 3 months ago pa yata. And so far mga boss, kahit 18,000 na itong tinatakbo ng ating gamit na motor, ay
nasa good condition pa rin siya, no? Actually kakapa-change oil lang natin kahapon. Ayan, nag-DIY lang tayo. Ay, malubak pala dito. Ginagawa mo. Simula kasi nung kinuha ko to mga boss, na gano'n na ako, nag-motol na ako na scooter. Okay naman ako dun sa performance niya. Actually, sine-check ko siya every 500 kilometers at maganda pa yung ano, kahit na nakaka 1.5 to 2,000 na siya, eh, maganda pa yung quality ng langis. Nagagampanan pa niya yung trabaho niya sa makina nitong siklik na mapalinis, mapanatili yung linis tsaka yung lubrication sa loob. Yun nga lang, may time na nag-try ako na ginawa ko siyang 3,500, nang ginawa ko siyang fully synthetic. Yun nga pala mga boss, hindi fully synthetic yung nilalagay ko dito. Medyo ano pa tayo sa budget. At the same time ay arayo ko muna itong subukan sa fully synthetic. Siguro pagka ano, may budget na rin ako at sasabay ko na rin to sa ano, FI cleaning or throttle body cleaning para makita ko rin yung difference ng ordinary lang na langis sa fully synthetic. At ito nga mga boss, nagpa-change oil tayo kahapon, ay yung ginamit ko na lang is yung ano, yung Shell na ano, AX7, yung kulay blue. 800 ml lang yung nilagay ko dito, sinalin ko. And so far napakaganda nung performance. Kung ikukumpara ko dun sa ginagamit ko na motol na pang scooter. Disclaimer lang po, no, hindi pa tayo sponsored ng parehas na brand na nabanggit ko. Gusto ko lang kayong bigyan ng ano, impression ko dito sa langis na ginamit ko at dun sa performance na na-observe ko dito sa motor natin. So far mga boss, napansin ko kasi dun sa motol ay hirap siya sa arangkada. Kahit nung nagpalinis na ako ng ano, panggilid, kahit nitong nagpalit na ako ng straight 12 from dati na stock na straight 15 na bola, mapapansin mo talaga hirap siya sa arangkada, pero dumudulo, mabawi sa dulo. Pero ito, nagpalit ako ng AX7 na Shell, napakalakas ng arangkada mga boss. Talagang naggalit na galit yung RPM ko sa ano, sa arangkada, lalo pa sa dulo kasi nadadala na ng arangkada yung ano. At the same time, hindi na ako nag-aalangan sa pag-overtake dahil nabibigay niya na ng ano, satisfaction ko sa pag-overtake. Actually mga boss, nagkaroon na rin kasi ako dati ng scooter, yung Mio Sporty pa siya, 2015 model. At yun na yung lagi kong ginagamit, yung Shell na AX7. Never akong gumamit ng Castrol. Ayan, alam ko bihira pa lang yung gumagamit ng Motul tsaka yung iba pang mga brands. Goods na goods ako sa quality nitong ano, Shell AX7. Yun nga lang mga boss, mapapansin mo sa kanya, ma-observe ko pa lang din dito sa click kung sa 1,000 ano ba, sa 1,000 kilometers na tinatatakbuhin itong motor ko, nagamit yung Shell AX7 na yun, kung magde-degrade na ba siya agad. Di siya tulad ng model na ordinary na pang scooter, sa 1.5 to 2,000 okay pa siya. So mga boss, baka magtanong kayo, ano ba yung basehan ko dun sa pagkakaroon ng magandang langis at kung paano siya malalaman na nade-degrade na siya. So una-una mga boss, unang pinagbabasihan ko dyan is yung dito sa dipstick mga boss. Lagi ko siyang chine-check na kung nagbabawas ba siya. Yan, unang-una kung nagbabawas ba yung langis mga boss. At pangalawa is yung ano, yung kulay niya. Oo mga boss, hindi naman talaga totally basehan yung kulay. Pero yung ano, yung kulay ba niya na may ano na siya, tawag dito. Kasi every time kasi na ginagamit natin yung motor, umiitim yung langis. So pag umiitim yung langis mga boss, may parts pa kasi dyan na makikita nyo, para yung outer layer ng langis na nandun pa yung kulay niya. So yun yung mapapansin nyo sa motor mga boss. Kumbaga parang yung sa saling kayo ng langis nitong motor na gamit na, galing sa motor nyo. Tapos tingnan nyo maigi yun mga boss, na maitim na siya pero may outer layer pa siya, or yung parang nasa loob lang yung dumi nung langis, parang kinuha na niya
Then yung outer part pa niya is nandun pa rin yung kulay na yellowish. Yan, hindi tulad ng ibang langis mga boss na kapag nagamit na, lalo na pagka mga nasa 2,000 na nasa 2,000 kilometers, eh sobrang itim na niya na wala ka nang makikitang madilaw. Pero yun nga, indication din kasi yung mga boss na nagagawa niya ng maayos yung trabaho niya sa mga makina natin na linisin yung mga carbon deposit na yan. Ayan, kung carbon deposit bang matatawag yun, tsaka yung mga metal to metal na contact. Ayan. So yun mga boss, masasabi ko lang dun sa dalawang langis na yan na nagamit ko na is they're both excellent sa pagpapanatili ng lubrication ng makina natin. Pero in terms of performance ng motor, masasabi ko may difference sila. Siguro sa mga susunod na rin natin mga videos mga boss ay magbibigay na rin ako ng final review ko about dito sa Shell AX7. Pero yung sa Motul wala akong masabi doon pagdating sa lubrication niya, tsaka doon sa doon sa performance sa motor ko. Talagang siya, masasabi ko panalo siya sa mga araw-araw na biyahehan, lalo sa amin sa Foodpanda. Na kahit sa 2,000 kilometers goods na goods pa siya. Isa pa pala mga boss, yung basehan ko dun sa pag-check ko ng langis is ginagawa ko sa kanya mga boss, pagka malamig na yung makina, bubuksan ko din syempre yung dipstick. After kong i-check yung langis niya kung nagbawas ba, or kung nasa optimum level pa siya na, or kung nasa level pa siya na sapat pa yung langis na nasa loob ng makina natin. Yung yung may patak pa kasi yun dun sa pinakadulo sa tip nung dipstick natin mga boss. Pinapatak ko siya dun sa daliri ko. Ayan, sa hinto toro. Tapos ang gagawin ko dun mga boss ay ko siya, parang ko siya mga boss, irarab ko siya sa between may hinto toro tsaka dito sa thumb ko. Tapos dapat mga boss ay hindi nyo ma-feel yung skin to skin skin to skin ba yun na matatawag? Basta hindi nyo sobrang ma-feel yung gaspang, o wala kayong ma-feel na gaspang doon sa langis pagka nirarab nyo siya doon sa hintuturo nyo tsaka doon sa thumb nyo. I-rub nyo siya ng siguro around 30 seconds mga ganon. Tapos pakiramdaman nyo kung katulad syempre sa langis na madulas pa ba, wala kayong ma-feel na kahit na magaspang or may mga butil ganon. Ibig sabihin nun mga boss, goods pa yan. Goods na goods pa yung langis. Ganon ko siya binabasihan mga boss, dahil ganon dapat ang trabaho ng langis sa makina natin. Pinapanatili niya yung lubrication at the same time. Basta nape-prevent niya mga boss yung metal to metal na contact, para nang sa ganun maiwasan natin sa makina natin yung pagkagasgas. Ayan, ganun ko siya chine-check mga boss. Kayo din mga boss, i-try na din. Base lang din yan sa personal kong preferences at observation. O kung nasubukan nyo na yung ganon, or kung may idadagdag pa kayo pagdating sa lamis kung paano kayo mag-check mga boss, i-comment lang, paki-comment lang yan sa ating comment section mga boss, at ating yung pupusuan at i-featured sa ating next vlog. So yun mga boss, dito na tayo sa sorry, dito pala ID. Boss, Mr. Speedy, magdi-deliver ako sa Angeles, Pampanga. Thank you. So yun mga boss, pinadaan naman tayo. Thank you Lord. So time check 12:21 dito sa oras natin. Medyo natagalan tayo ng konti. Dapat mga 1:30 kasi nandun na tayo sa Angeles. At pagkatapos natin mag-deliver doon ay pupunta tayo sa shop ni Boss Reed. Sana bukas, at sana nandun din si Boss Reed. Excited na ako, sana nandun siya. Sana natin siya, maisama natin siya sa vlog natin. Na-miss ko tong gantong ride mga boss, na kahit short ride lang, Pampanga lang, nakaka-relax din, wala ng stress. Ride therapy lang mga boss. Syempre kumikita ka rin, sabay mo na rin.
Dahan-dahan lang at madulas. Mabuhangin ang kalsada. Grabe, laki na ng sira ng mga daanan dito sa Pampanga. Parang sa amin din sa Bulacan, Diyos ko Lord. Hirap talaga pag palaging nadadaanan ng mga mabibigat na truck, yung mga may dalang mga mabibigat na buhangin. Sorry, ano pala, mga mixer truck pala. After pala natin ito mga boss ay may hopefully makakuha tayo ng schedule sa Foodpanda. At kailangan ko mahabol yung special hours sa gabi. Sayang din yung 2 hours. Pero kanina kasi nag-check ako ng schedule. Wala pang nagbababa ng ng schedule sa gabi. Pero sana may makuha tayo kahit alas 6 ng hapon hanggang alas 10 o alas 11 para ma-hit natin yung special hours. Hindi tulad dito sa Straight 12. Uy, nagulat pa ako doon. Hindi siya tulad sa Straight 12. Ay, ganda na ng kalsada dito mga boss. Yan, share ko lang. Buo na yung kalsada dito na kalbaryo namin dito dati. Pag dumadaan kami dito sa Pampanga, na to, kabaan na to. Ayos. A few inches later. Dito na tayo sa crossing mga boss. Pwede pa bang gawin yung pinagbabawal na technique dito? Parinig kita sa mukha eh! Pwede ka nga, umubra ka nga. Thank you boss. Hey boss.
One eternity later. Update lang mga boss, ano, na-deliver na natin tong ano, pinapa-deliver sa atin ni Miss Hana at saka ni ano, Boss Otep. Ayan. Bago tayo umuwi, dadaan muna tayo ng Read for Speed Moto Shop o Read for Speed Shop. Ay, excited na rin ako makita si Boss Reed ng personal. Hindi totoo yan. Bola Sana lang lang yan. din ano, makita natin ng personal si Boss Reed. Update ko kayo mga boss pagka nandun na tayo sa shop. Nako, ngayon pa lang di ko mapigilang kiligin. Pero sana nga makita natin si Boss Reed. So stay tuned lang sa aking vlog mga boss. Yeah. 1 minute 37 seconds later. Ayun mga boss, talang ko malapit na tayo. Saan ba yung banda? Dito na lang yun sa gawing kanan eh. Ayun, ito, Read for Speed Shop. Kayong pumasok. Ayan, at nandito na tayo mga boss. Ito kaya si Boss Reed. So, silip tayo sa loob mga boss. Happy. Ay mga boss, nagpalisto muna tayo dito. Dito na tayo sa loob ng ano, shop ni Boss Reed. Basta okay lang mag video lang saglit. Okay lang mag video. Ano? Kasi idol ko talaga si Boss Reed. Kaso wala ba siya ngayon? Sayang. Sayang, nandito na ako ng 12 eh. May dineliver lang kasi ako dyan sa Angeles eh. Sige, okay lang. Ano, i-featured ko lang yung ano. Ayan po yung mga helmet mga boss. Ito yung sa atin. Zebra din pala sa labas. Ito. Ito yung bibiling ko. 37 lang pa 3 Ay, thank you. Ayan, may sticker pa tayo. Ni Boss Hilere Motovlog tsaka ni Boss Reed. Ayan, thank you. May mga helmet. So mga modular lang dito yung ano, Zebra ano. Wala pang available na ano, bago ng ano. Sige, naka-jilly din ako yung isa. So pag napasyal ulit ako dito na ako bibili. RS8. Kaka-change oil ko lang kasi kahapon eh. Pero magkano to? Subukan din performance na. Pag ano, susunod na balik ko dito, fully synthetic na siya. 280 50. So ito pang scooter ano. Ano yung ano? 250. Yung pa yung 8 liters. May kasama na yung ano, gear oil, wala pa. Bakit okay. Actually mura nga siya sa fully synthetic 280 something lang. Sa RS8 to. Subukan ko rin yung performance. Pagbalik ko na lang ulit dito. Kapag-change oil ko lang kasi. Nagulong. Ako nakasubok ng ganyan ano. Wala pa nga nababalita na ganyan na ano klase ng gulong. Sige, baka meron. Magkano yung Magic Gatos ni Boss Reed? 150. Bili na rin kaya tayo niyan. Magkano to ulit? 150. 5 stickers. Ayan. Sige boss, bilhin ko na to. Ayun. At least may souvenir tayo. Next time, makabili na rin tayo ng helmet. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Oo nga eh.
Actually, naka-Geely din ako. Tapos may Geely pa ako nung una na modular. Meanwhile, So, update lang mga boss, at ito, dito tayo ngayon sa Raid for Speed Moto Shop. At pumasok tayo doon kanina, tingnan natin yung mga helmet. Nakausap natin din sila kuya doon na nagbabantay. Masaklap lang. Di natin naabutan si Boss Reed. 12 daw siya nung umalis dito. Sakto 12, nandito na tayo sa May Angeles 12:30 mga ganun. Sayang pero may susunod pa naman mga boss. At ito, bumili tayo ng Magic Gatas ni Boss Reed. Sa mga susunod na episode ng ating vlog natin to. Titingnan natin yung performance. Ayan, may sticker pa tayo ni Sir Silero. Tsaka ayan, maraming sticker ni Boss Reed. Ayan, tago muna natin to dito. Ito yung Magic Gatas ni Boss Reed. Ayan, Boss Reed, di kita naabutan. Pero bumili na ako ng souvenir. Soon, pagbalik ko dito, sana makita na kita, Boss Reed. Sana ba sa pauwi na tayo. At di man natin na kuha yung main na pakay natin. At least mapuntahan natin yung shop ni Boss Reed. At sa susunod na punta natin ay na tayo. Nakita na natin si Boss Reed. Pero selfie muna tayo dito mga boss. Hupya. 2,000 years later. So yun nga mga boss, at sayang di natin naabutan si Boss Reed. At kakaalis lang daw kaninang alas 12. Ayos, pero soon pagbalik natin doon makita na natin si Boss Reed. Ayan, at sana po mapanood nyo to Boss Reed, shoutout sa'yo. At yun lang mga boss, at naway nagustuhan nyo ang aking video for today. At dito ko na rin po tatapusin ang vlog mga boss. Sa mga nakapanood po na hindi pa po nakasubscribe, ay please subscribe po sa aking YouTube channel. Ayan, pakihit na rin po ang like at pakishare na rin po sa mga bossing natin dyan. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod natin mga vlogs mga boss. Buhay na buhay ulit ang diwa natin mga boss, at nakakatawa. Alam mo yan, paano ba siya sasabihin mga boss? Nakaka-hype parang tatawa, basta nakakabuhay ng dugo, tsaka nakaka-inspire. Parang pinagsamang ganun mga boss. Pag napapasyalan mo yung mga shop ng mga iniidolo mo sayang lang din, di natin na videoan yung dati nung nagpunta kami dun sa yan kay Idol Mototech din, kay Trupa, na nagpunta kami sa sa High Gear Shop. Nadaanan din namin yung dating nila, bahay nila. Ayan. Tapos kay Sir kay Sir Red Sweet Potato, yung sa dati nila sa Kamote on Wheels. Ayan, nung wala pa yung isa nilang shop. Actually, nagbukas pa sila ng bagong shop, dalawa pa Pero soon, pagka napunta ulit tayo ng Manila tsaka ng San Miguel, ibablog natin yon. At hopefully makita din natin yung mga idol natin And mga boss, at see you po sa ating susunod na vlog. At abang-abang lang po medyo nadedeli lang po yung mga upload natin ng videos dahil na po, low specs lang ang ating ginagamit na camera at the same time ating PC. But soon, makaipon tayo ng pang vlogging setup at ng pang rendering PC. Sila mga boss, ride safe always, stay safe, peace out, yeah. Ayan mga boss, update lang, nandito na tayo sa Malolos. Ayan, time check 3:27 na sa oras sa aking motor. At binigay na kasi sa atin yung pinaluwal natin na pera na pan-deliver dun sa sa Angeles. Since galing nga tayo kay Boss Reed kanina at binigyan tayo ng sticker, may plano akong gawin mga boss. Ipapapalit ko sa Gcash tong ipapalit ko sa remittance ng mga ka-Food Panda rider natin, kung sino man ang
Meron. Kapalit ng sticker ni Boss Reed. Pero hindi ko muna sasabihin na ano. Hindi ko muna sasabihin na may bibigay ako sa kanila. Sobra naman kasi yung sticker natin kay Boss Reed. Yun, swerte natin, may napapalitan tayo. 3K. Sige boss, check ko lang ah. Ano? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3K. Okay na boss. Thank you ng marami. Thank you. Wait lang ah. Nadi-deliver ka na ba? Sige. Wait lang boss. Sunod lang ako doon. Umalis si kuya. Ilang abuli natin. Pre, ikaw yung pinapalitan ko, di ba? Tabi ka muna saglit lang. Tara. Ayan. Sakto naman siya. Hindi. Kapanda rin kasi ako yung nagbablog sa Food Panda Malolos. At galing kasi ako kala Boss Reed kanina. Binigyan ako ng sticker. Di ko naman kailangan. So bigyan na lang kita ng sticker ni Boss Reed. Tsaka pang merienda mo boss. Boss. Shoutout kita boss. Anong pangalan mo? Raymond De La Cruz. Ayan. MLS ano ka? 491. Boss, i-vlog ko ito mamaya. Sige boss, pang merienda mo yan boss. Actually kanina din offline kahapon pala, dehirapan din ako mag-remit. Kaya nga nasusunod ako kagabi kanina umaga lang ako nag-remit. Nakalang nawala yung internet ko, nakabiyahe ko. Ayun, buti umabot ka. Opo, alas 8 pa naman yung first start ako alas 8.
Oo, doon pa ako nag-remit sa ano eh, Santa Rita eh. Sige boss, ingat ingat. Kita tayo sana ulit sa biyahe, bukas pa may biyahe. Ingat ingat boss. So yun mga boss, ano, at narinig naman natin yung ano, sana narinig din dito, na-pick up ng mic natin yung isa sa mga kalbaryo namin din sa Foodpanda ride. Sa pagpupunpanda, yung remittance na yan. Siyempre kailangan dapat talaga namin i-remit yan before, after shift. No mga boss, ay nakapagatid tayo ng isang pampagood vibes dyan sa Kapanda rider natin kanina. Ayan, kung narinig niyo yung sinabi niya kanina, nilalaan niya talaga yung pera sa GCash para nang sa ganun meron siyang pang remit just in case na offline tong mga 7-Eleven. Isa sa mga kalbaryo namin yan, no, mga Foodpanda riders yung pagre-remit. Bakit kama? Siyempre every after shift kailangan namin dapat siyang i-remit sa Dragon Loan sa 7-Eleven. Ang problema, palaging nag-offline yung Dragon Loans na yan. Siyempre wala kang choice, maghahanap ka ng ibang 7-Eleven na online. Paano kung offline lahat? Lalo na kung yung collection mo is more than 4,000. Ang mangyayari dyan, isususpend ka ni Foodpanda, hindi mo magagamit yung account mo. Kailangan may remit mo muna siya. So kailan mo pa siya mareremit, kailan ba siya mag-online, yun ang hindi namin alam mga boss. At the same time, kalimitan pa niya, nag-online na yan, kinabukasan na. Syempre pagod ka na, galing sa biyahe, magre-remit ka, naghanap ka pa ng mareremit, tas ligwak, uwi ka ng late, babangon ka ngayon ng maaga para mag-remit lang. Diba? Sana yung konting time mo, kung mayroong konting time namin, lalo na kung pamilyadong tao tong nag-Foodpanda. Pero yun nga, maganda yung diskarte ni kuya, no? Sinisave niya na dun sa GCash. Sa ganun pag offline meron siyang may re-remit, may pang remit pala. Ayan, so shoutout sa Kapanda natin na yun, at mabuhay tayong lahat na delivery rider.